O mga ka-reaction, lahat po ng mga inaanak ko dyan na tumanggap ng 1,000 pesos. Hindi, joke lang po. Lahat po ng mga magulang na namasko nung nakaraang Pasko, nung 2020, ngayong December 25, gastusin na po ninyo, ipapalit na po ninyo yung 1,000 pesos. Dahil meron pong announcement itong si Senator Robin Padilla na parang gusto na niyang pawalan ng visa lahat po ng mga 1,000 pesos na imprinta noong 2022 hanggang 2025. Ito po, pakinggan po natin, nakakaano po to, nakakabahala sa lahat ng mga inaanak ko dyan na tumanggap ng 1,000 pesos. Joke lang po ito, reaction. Huwag na natin niyang bigyan ng visa. At hindi maapektuhan dyan ng taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Ang merong utak dito na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Alright, reaction, TVBS, nagbabalik, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon. Balikan lang po natin yung nagdaang, hindi pa nagdaang taon, yung mga nagdaang, actually, New Year na mamaya. Happy New Year sa inyo lahat. Pero syempre, patuloy po ang paghahatid natin ng reaksyon patungkol sa mga maiinit na issue dito sa ating bayan. At ito nga mga kareaksyon, panoorin po natin itong video na ito na kung saan parang pagbabalik tanaw sa nakaraang 12 buwan sa buhay po ng ating future president na si BP Sara Duterte. Ito po, panoorin po natin mga kareaksyon. Alright. God save the Philippines. As we look forward to a new year, let us nurture the spirit of compassion and bayanihan in rediscovering the rich and dynamic heritage that have long defined mutual ties of friendship and cooperation. 28 at sinabi ko sa kanila, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region, at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Napapag-iwanan na ang Pilipinas at ayaw natin yun. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Pinakausap niyo na po ba siya, PRRD? No comment. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. This government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines. Nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido.
pala ang middle name mo. Itim na yon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Itim na ang Ang klase ng pamahalaan natin ngayon. Pinaglalagyan nila ang mga mahihirap. Inupit ako si Senator Amy Marcos. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, It di is ba? clearly politically motivated. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Tayo sa iyo, nagpapatawad ako, ma'am. Hindi ko kasi alam na si BBM hindi ko sinasabi, ma'am, ha, na kasalanan mo at binoto mo si BBM. Hindi ko alam, ma'am, talaga totoo. Hindi ko rin alam talaga. intends to attend the State of the Nation address of President Marcos. Since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Ayaw ko na rin manood kasi alam nyo, sa totoo lang, ha, sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiirita ka ba? Minsan, minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Kaya gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, mami. Hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Huwag na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels. May I be allowed to ask a question? Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Palit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez,
ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Napahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. That hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag natin sa kanila mga buaya, di ba? Malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Iyon ang mandate sa akin na nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Alright, narinig po natin mga kareaksyon ng ating napakaganda, napakagaling at napakalupit pong Vice Presidente natin na future Vice President. At yun nga po mga kareaksyon, no? Sa buong taon ay ipinakita po doon mga kareaksyon lahat po ng mga pangyayari na naganap sa buhay po ng ating Vice Presidente at mga pangyayari sa buhay po ni Bongbong Marcos na kung saan mga kareaksyon ginugol po ni Bongbong Marcos ang kanyang buong 2025 para pagtakpan po mga kareaksyon lahat ng katarantaduang ginawa nila sa 19 Congress mga kareaksyon at hindi lang sa 19 Congress, sa kabuuan po ng kanyang panunungkulan. Pagkaupo pa lang po ni Bongbong Marcos sa kanyang posisyon, talagang naramdaman na po ng taong bayan na meron na po talaga nangyayaring mga nakawan. Mga kareaksyon, kakayanin pa ba kaya? Ito po mga laking katanungan. Kakayanin pa ba kaya ng sambayan ng Pilipino dito sa paparating pong 2026 ang ganitong sitwasyon, same situation po na nangyari po sa buhay natin sa 2022, 2023, 2024 hanggang 2025. Actually 2022 yung kalahati po niyan mga kareaksyon kay Pangulong Duterte pa. Pero mga kareaksyon, makikita po natin dito mga kareaksyon na talagang nahihirapan na pong pagtakpan ni Bongbong Marcos. Unang-una, paano po natin masasabing nahihirapan ng pagtakpan ni Bongbong Marcos ang nangyayaring katiwalian at ang nangyayaring disgusto ng taong bayan sa kanyang pamumuno mga kareaksyon ay yung mga kareaksyon. Ito ay yung talagang nararamdaman po ni Bongbong Marcos ang kabilahan, kabilang mga protesta, mga post sa mga social media, yung mga influencer, yung mga simpleng mamamayan na nag-i-influence din sila mga kareaksyon. Kakayanin pa ba kaya ni Bongbong Marcos o ng sambayan ng Pilipino na magkaroon ng gobyerno, magkaroon ng presidenteng, sabi nga ni Madam Amy Marcos, ay isang presidenteng bangag, isang presidenteng gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Kaya mga kareaksyon dito dito po mga kareaksyon, malinaw na malinaw po lahat po ng sinabi ni VP Sara Duterte ay talagang nararamdaman po ng taong bayan at talagang merong substance. Meron po substance. Example lang po mga kareaksyon paano ko po sinasabi na lahat po ng sinasabi ni VP Sara na sinabi niyang God save the Philippines. Talaga naman nakita po natin, mantakin po ninyo, yung pala nga nakawan dyan sa DPWH, nakuha na nga tumalon nitong si Cabral, nakuha na nga mga kareaksyon na marami, no? Si Akop nga ay pumanaw, hindi ko alam, pumanaw si Akop dahil sa sobrang pag-iisip o na konsensya.
Hindi po natin alam kung anong talagang kinatsugi ni Akop at yung dalawang engineer na siguro hindi na kinayanan yung kanilang pag-iimbestiga sa kanila. Pero ang mga Romualdez at mga Marcoses, mga kareaksyon, talagang sagad po sa buto ang kakapalan ng kanilang mga mukha. Talagang sagad sa buto ang kanilang kawalangyahan. Mga kareaksyon, lantaran na. At ito, meron pa akong nakita sa Ilocos Norte. Sabi po dun sa tulay, complete. Mga posti pa lang, kalahating posti pa lang ang naitatayo. Mandangin po, paano ulad ang ating bayan? Paano ulad ang ating bayan sa paparating na 2026 na ang tingin sa atin ng buong mundo, ng mga international community, tayo po ay korap. Pag nakikita nila mga Pilipino ngayon yung mga lahing korap, mga lahing magnanakaw, hindi po katulad nung panahon po ng Pangulong Duterte. Mga kareaksyon na hindi po katulad mga kareaksyon nung panahon ng Pangulong Duterte na talagang proud na proud po ang bawat Pilipino. Pag nasa ibang bansa sila, proud na proud po tayo mga kareaksyon. Alam po ninyo yan mga kareaksyon ng mga OFW, especially mga OFW. Ang ating mga tunay na bayani sa panahon ito, na kung saan kung wala kayo, kung wala yung mga OFW, baka ang Pilipinas po talagang lagapak na. Dahil po sa mga OFW na nagpapadala ng dollar sa Pilipinas, ay patuloy po tayong nakaka-survive dito sa Pilipinas. But kung wala na po yung mga OFW, kumusta na po ang Pilipinas, mga kareaksyon? Yeah? Kaya dito mga kareaksyon, patuloy po nating ipanalangin, patuloy po nating ingatan. Unang-una, ang ating mga sarili. Pangalawa, mga kareaksyon, siyempre, hingin natin sa itaas na ingatan ng ating Pangulong Duterte doon sa Dahig at ingatan ng ating future president na siya ang maghihiganti sa lahat ng mga inapi ng mga Romualdez, mga Marcoses, mga Tuwadcom at lahat po ng mga tumarantado sa ating bayan ay talagang pananagutin po ng ating VP Sara Duterte. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya?
Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senador Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya?
Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong iyon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa kino-coach ko pa Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit.
Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang siya sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang ang lumilitaw, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisan nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh.
Katulad po ni Saldico, ang sabi ko lang naman po matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Mr. President, I move that we Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Sa inyo pong pinakabagong, isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review and at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang maipaliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito o yung mga kurap lang ang maapektuhan ito? Alam niyo po, ito po kasi ay galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag mawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ng taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung magwi-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number. So alam ho ng
Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Saka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Opo. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. At natutuwa naman po ako at maraming sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo. At sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan ito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So, hindi na rin magagamit. So, meron na rin tayong history pala nito na demonetization, which is, kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And, meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So, resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko, maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago. Dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan na pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako ay nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa. Sir, marami po ang nagpapasalamat sa inyo pong mga paliwanag. Sinabi dito ni Renato Espiritu. Ito yung mga viewers ngayon, sir, live. Sabi po, ang gandang paliwanag ni Senator Robin. Malinaw na malinaw, walang kodigo. Yan, yung tunay na mambabatas na mahalaga at maintindihan at maunawaan ng sambayan ng Pilipino. At nagiging instrumento po kayo, sir, na mapaabot yung mensahe na yan sa masa. Maraming salamat po. Marami rin po, sir, nagtatanong, may pag-asa raw po ba ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Mabubuhay ba uli yan? February daw, sir, ang mga banta. Ha? Anong dagdag na di ba sinabi na ho yan ng Supreme Court na yan ho ay unconstitutional? So, kung magpa-file po sila uli, kailangan nilang anong bagong kaso? Anong bago nilang idadagdag? Hindi naman ho po pwedeng same case. Bawal ho yun. Anong idadagdag ho nila dyan? Sa ngayon ho, wala pa naman ho akong nababalita ang may bagong kaso na hindi katawa-tawa. Kasi ho, yung sino ba yung isa na gumawa ng Madriaga. Yun, na hindi naman pala siya kilala ng military. Paano ho yun? Ako, kung ikaw ay magsasabi na ikaw special na tao o ikaw, ang tawag ho nila dyan, operator. Kasi pagka sa ganyan, pagka sinabing operator ka, ibig sabihin special service ka, kilala ka ng military. Sabi po nung mismong colonel na may ugnayan sa ating Vice President, hindi po siya kilala. So palagay ko, hindi naman ho siguro matatanggap ang statement noong tao na yon. Tsaka, sir, anong nakikita mong mga hamon na kakaharapin? Kasi syempre, malapit na po ang 2026, bagong taon, bagong pag-asa. Ano ba yung mga hamon, sir, na nakikita mo as a sitting senator, number 1 senator ka po, nung kayo po tumakbo sa eleksyon, na kakaharapin po ng sambayan ng Pilipino sa paparating po na taon? Una po, siyempre, inflation. Nakikita ko po talaga yan na talagang magtutuloy-tuloy po ang ating pagbaba ng ekonomiya. Malungkot man pong sabihin. Pero alam niyo po,
Matagal po akong nasa MoneyGram nung araw. Dati po akong endorser ng remittance. Ang trend po talaga kapag ganitong season, holiday season, dapat ang dollar mababa. Pero nakita po natin ang dollar ay mataas. So, ibig sabihin mo niya, pagpasok pa ng taon, lalo pang tataas ang dollar. Kapag tumaas po ang dollar, pababa po ng pababa ang ating ekonomiya. Ang ating pong stocks ay bagsak. Ang ating pong foreign investment ay bagsak. Ang ating pong tourism ay bagsak. Ito po yung mga malulungkot na bagay sa ating bansa na dapat po magsama-sama tayo dito at gawin natin ang paraan para umangat po. Sapagkat alam nyo, kung wala akong OFW, maniwala po kayo sa akin, matagal na pong bagsak ang bansa natin. Magpasalamat po tayo, meron tayong mga OFW na patuloy na sa ating nagpapakahirap at talaga pong sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Dahil kung tayo lang po dito, wala tayong ginawa kundi umutang. Tayo po ay nagkakaroon lamang ng revenue mula sa mga padala ng ating mga OFW. Pangalawa, sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap sa bansang China. Sapagkat sa ngayon po ay umiigting ang matagal ko na po ito sinasabi 2023 pa nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China diyan po sa West Philippine Sea. Tayo po ay nabash diyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po ay pro-Filipino. Ang sinasabi lang po natin na kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan natin, ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Sa usapin po nito, kapitbansa natin ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol, may trade na po tayo sa China. Sana buksan po natin ang puso natin at ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo diyan sa China. Sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin ang Thailand, kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo diyan sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Hindi ho ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Sana dumating ang punto na tayo ay makinabang na dyan. Sana dumating ang punto na ang Pilipino malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Hindi po tayo magiging progreso, hindi tayo uunlad hanggat tayo po ay nakikipagbalitaktakan dyan sa China na yung kasama natin sa ASEAN nakikipagnegosyo. Kailangan sumabay po tayo sa alon. Pero hindi ko po sinasabi na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. Hindi ko po ganun sinabi yun, ha? Ang sinasabi ko po yung makipagnegosyo. Pang-apat, boss. Yes, sir. Sana, mga kababayan ko, etong padating na 2 taon,
2026-27, ito na po yung panahon na talagang magbabalik taktakan na po itong mga politiko dahil parating na po yung presidential election. Sana po manindigan po tayo sa tama. Manindigan po tayo na itong parating na presidential election, sana po magluklok po tayo ng tao na alam natin na babaguhin ang sistema ng gobyerno. Huwag po kayong masyado ng leader-oriented. Pagkat lagi tayong ganon, meron tayong misaya. Ito ang magliligtas sa, hindi po. Ang kailangan na po natin sa bansang ito ay ibahin na po natin, baguhin na natin ang forma ng gobyerno natin at sumunod po tayo sa mga kapitbahay natin sa ASEAN kung ano yung forma ng gobyerno nila at doon po sila umunlad.